kalooban ng Diyos sa lupa para na rin dumating yung kaharian ng Diyos sa lupa. Ganun na ibig sabihin, no? Pero hindi ibig sabihin, dumating ang kaharian mo sa lupa. Wala naman lupa nakalagay doon. Kaya nga, Alam mo yun kapatid, yung kaharian ng Diyos hindi kakasa sa lupa. Dumating ang kaharian. Meron ba nakalagay dyan sa lupa? Basahin mo. 6:9. 6:9 ng Mateo. Sige, basahin mo. 6:9 daw. Basahin mo, sige. 6:9. Sige, basahin mo. Yan. Kapatid Nargel? Hindi po maganda yung signal ni kapatid Nargel, ano? Hindi maganda yung kanyang signal. Ayan, si kapatid Nargel, mga kaibigan at mga kababayan, ay alipores po ni Kibuloy na kung saan ayon po sa kanya at ayon din kay Kibuloy, mga kababayan, ay tapos na daw o nag-umpisa na daw yung 1,000 year at meron pang sinabi ni kaibigan Nargel na itong mundo daw, kapatid na Romel, hindi daw ito magwawakas. Tuloy-tuloy daw ito. Tuloy-tuloy daw ito, wala daw itong hangganan. So ibig sabihin, lahat na namamatay, kapag yan ay nasa KOJC, pag namatay siya, mag-glorified body, pupunta na sa langit. Yan, dire-diretso yan. Walang tigil, walang tigil. Tuloy-tuloy ang tao dito sa mundo. Tuloy-tuloy. Yan ang sabi nila. Yan ang kanilang teaching. Ilang milyon years kaya ang maganap na maging tuloy-tuloy. Pero para sa kanila, ayon sa aking nauunawaan, ay walang hanggan na tuloy-tuloy ang lupa at ang mundo, pati ang tao. So ibig sabihin, walang tigil yan. Walang tigil. Pag may namatay at nandun sa KOJC, kapag member siya ng KOJC, pag may namatay, mag-glorified body agad and then pupunta na sa langit. Yan po yung kanilang teaching. Ewan ko kung saan sa Biblia yon, mga kaibigan. Kaibigan Romel. Ewan ko kung saan sa Biblia yung sinasabi ng mga taga KOJC. Kasi sabi naman nila, mga kaibigan, total andyan naman si kapatid na Argel. Alam niya itong sinasabi ko kasi natalakay na namin minsan ito . Sabi nila, si Kibuloy daw ang huling pakakak na kung saan siya daw yung audible voice ng Diyos. Ibig sabihin, yung espiritu ng Diyos o yung Ama ay nakay Kibuloy. Kaya kapag lahat ng mga sinasabi o ipinapangaral ni Kibuloy, lahat daw yon ay aral ng Ama dahil ang Ama daw ang nagsasalita sa kanya, mga kababayan. Kung ganon, siya yung huling pakakak. Huling pakakak. Pero para sa kanila, walang katapusan. Kaya lang, ang tanong ko na ito ay hindi ko makuha yung eksaktong sagot kasi kapag sumagot naman si kaibigan Argel ay ayon sa kanila, ayon sa kay pastor, ayon sa ganito. Kung sakali si Kibuloy ay mamatay, sino na susunod? Sino na ang papalit sa kanya? Kasi yung mundo para sa kanila hindi naman magwawakas, hindi naman masusupok gaya ng ating pananampalataya na ang mundong ito ay gugunawin, papalitan ng bago, na yung bagong langit at bagong lupa, yun po yung titirahan ng mga matuwid. At lahat ng masasama ay talagang papatayin. Yun po kasi ayan, si kapatid na Romel. Ayan, magandang umaga dyan sa iyo, kapatid na Romel. Good morning po. Ayan. Good evening sa inyo dyan. Oo, kapatid na Romel. Ako po Algeria, Africa, North Africa.
Napakalamig. Algeria. Lagi kong nakakalimutan. Nigeria kasi yung nasa utak ko. Yan, Hindi po Algeria. kasi sikat na bansa. Hindi po kasi sikat na bansa itong Algeria. Oo. So yun po yung paniniwala ng mga taga KOJC, kapatid na Romel, na itong mundo po pala, ewan ko kung alam mo na ito dati, pero nalaman ko lang yan kay kaibigan Argel, na hindi daw magwawakas ang mundong ito. Hindi gaya yung paniniwala natin na mayroon pong hangganan ang mundo kung kailan ay yun po yung katapusan. Doon po sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Kapatid na Romel. Alam nyo, kapag po nagbabasa kayo ng Biblia, at may mga mababasa kayo dyan, ang mundo, may mababasa kayo ng lupa, pagpakailanman, which is, medyo mahina yung dating mo, kapatid na Romel. Hello. Oo, sige. Sige, okay kaya lang naman nagkakaiba-iba ng paniniwala ang tao dahil sa maling interpretasyon. Isang Biblia nga daw ang ginagamit, pero pagkatapos basahin, nagkakaiba ng paniniwala. Gaya niya. Sabi nila hindi matatapos ang mundo. Siguro nabasa nila yung sa awit yata yun. May banggit na gano'n yung sanlibutan. Sanlibutan. Yung lupa, magpakailanman. I-interpretan nila ngayon na ito yun, yung mundong ito. Hindi magugunaw. Tapos pag namatay ka, pupunta ka na sa langit. Tuloy-tuloy, gano'n. Gano'n ang pero yun, interpretasyon kasi yun . Pero may sinasabi si Apostol Pablo, kung halimbawa, ganun nga, nabasa nila, lupa, magpakailanman. Tapos makakabasa ka ngayon, sinabi ni Pablo, na ang bagay na nakikita, mga bagay na niyanig. Oo. Sa Hebreo po yun. Hebreo yata yan, Oo, sa Hebreo. Hebreo 12:27 yata. Yung mga bagay na niyanig ay gaya ng mga bagay na ginawa. Yayanigin lahat yun. Actually, kasama doon pati langit. Di ba? Oo. Kaya nga, merong ang Biblia. Ang Biblia mas kumpleto pa sa sa dictionary . Kasi sa dictionary wala yatang heaven's quake. Pero sa Biblia may heaven's quake. Yung sinasabi sa Hebreo 12:26. Yan po, nakalagay sa yung tinig, sige nga po, okay. Babasahin ko. Sige. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon sa lupa. Tatapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko. Hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. So, ibig sabihin, ang nagsasalita dito, may kapangyarihang magyanig ng lupa. Diba? Wala namang ibang makakagawa kundi ang Diyos. So, kanino tayo naniniwala? Doon sa sinasabi ng tao, sinasabi ng Diyos. Sabi niya, nangako siya. Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, pati langit. Bakit? Sa 27, at itong salita, minsan pa, pinapakahuluganan pag-aalis ng mga bagay na niyanig. Pag pala niyanig yung isang bagay, aalisin. Sabi sa 26, hindi lang lupa, pati langit. Bakit aalisin? Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Yun ang tawag dito? Bagong langit. Yun ang dahilan. Kasi yung salitang upang, dahilan yun . Kaya pala, niyanig para maalis. Para yung mga bagay na hindi niyanig, mamalagi. Ibig sabihin, talagang itong lupa, mawawala ito. Hindi totoong nananatili ito. Sabi nga ni Pedro, iniingatan talaga sa apoy. Sabi naman ng mga pilosopo, di masusunog mo ba yung lupa?
Ikaw, di mo kaya sunugin yung apoy ng tao, pero apoy ng Diyos kaya-kaya. Oo. Kaya Tulad hindi totoo yung claim nila na hindi mawawala ang lupa. Lahat ng bagay na liyanig at nakikita, may katapusan yan. Oo. So, pero ang paliwanag nila dyan, kapatid na Romel, ang paliwanag po ng taga KOJC, andyan naman po si Argel, nakikinig sa atin. Ang paliwanag nila dyan, yung lupa daw, ay hindi itong literal na lupa na tinatapakan natin, kundi tayo daw yung lupa. Kaya tayo daw yung mawawala, mamamatay, dahil tayo daw yung tinatawag na lupa dyan. At yung langit daw, yun daw ay mensahe ng Diyos na kung saan yun po yung mensahe. Word of God, gano'n. Yung langit na tinutukoy ang spiritual daw yon at yun daw ay mensahe ng Diyos. Yun daw yung ayun ang kanilang interpretasyon. Kaya sige. Tanggapin natin sandali. Yung tinatawag na lupa tayo. Di ibig sabihin, sabi kasi sa talata, ano sabi sa talata? Ayan. Ang tinig na yaoy nagpayanig noon sa lupa. Di ibig sabihin yung lupa tayo, di pwede natin palitan ng tao. Di ba? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon sa tao. Tatapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang tao, kundi pati ng, ano daw yung langit? Mensahe, salita ng Diyos. Oo. Di palitan natin. Hindi lamang ang lupa o ang tao, kundi pati ng langit o ang salita ng Diyos. Ano sabi sa 27? At itong salita, minsan pa ay pinapakahulugan ng pag-aalis. Pwede ibig sabihin, maaalis yung tao sa salita ng Diyos. Di ba ganun lalabas nun? Kasi sa 27 sabi, minsan pa ay pinakakahulugan na ng pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig. Niyanig yung tao. Tapos, niyanig din yung langit doon sa 26. Ibig sabihin kasi ng pagyanig, pag-alis, edi aalisin yung tao at saka salita ng Diyos. Edi mawawala yun. Lalabas ganun, di ba? Kapatid na Argel, andyan ka ba? Pwede ka bang sumagot sa mga katanungan namin? Pwede. Nakikinig na ako. Sige, kapatid. Mahina yung mahina yung boses mo. Sige, bigyan natin siya ng time i-explain niya yung dosis. Sige, kapatid na Argel. So ibig sabihin yan, yung bagong langit at bagong lupa, yan yung bago. Yung kaya nga sinabi sa kasulatan na all things are become new. Pag ikaw ay nasa katotohanan ka na, kasi nasa tayo dati nasa deception tayo ng mga relihiyon na gumagawa ng mga sariling salita ng Diyos hindi naman sinusunod. So yun yung luma, yun yung lumang salita at saka lumang mga tao na sumusunod sa mga salita ng mga relihiyoso. So yung new heaven saka yung new earth, yun na yung bago, yung sumusunod ka na sa totoong utos ng Diyos. Babaguhin kasi kung langit yan, yung salita mo na ngayon ay panglangit na. At saka yung lupa naman, yung tao rin na naging katawan at sumusunod sa salita. So, kapatid na Argel, naniniwala ka doon po sa sinabi ng Diyos na ang lahat ng bagay ay ginawang bago? Oo. Naniniwala ka doon? So, pati lupa, babaguhin ba? Ano yan, literal o spiritual? Oo, literal. Lahat sabi basahin natin mas maganda, no? Mas maganda basahin natin Revelation chapter 21. Sandali lang ho. Chapter 21 sa verse 5. Ayan. Sabi dito, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay.
At Oo. sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Naniniwala ka ba na yung sinabi ng Diyos ay ang lahat ng mga bagay ay ginawa kong bago? Kasali ba Oo. lupa dyan? Actually, hindi yan literal na sinasabi eh. Spiritual Hindi, yan. Tayo di, yan eh, hindi, tayo. so hindi lahat, hindi lahat. Hindi lahat yan, tao. Hindi ano yan, hindi literal yan na Ah, ibig sabihin. tanong ko lang. Kung spiritual yan, lahat ay gagawin bago. Yung bang literal, hindi kasama dyan na gagawin bago? Ha? Kasi kung Sabi sasabihin mo mong, kasi, hindi. kasi kung, Sabi mo kasi, literal, hindi literal yan. oo, Spiritual yung sinasabi sa Apokalipsis. oo, Na ang oo po. sabi, nasa na yun? Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Oo, Yung bang lahat ng mga bagay dyan, spiritual ba yan? Di ba yung literal? oo, lahat ng mga bagay, oo. So, ibig sabihin, yung literal, hindi gagawin bago. Kasi sabi mo, spiritual yan. Kasi kung isama mo yung literal Teka na kapatid, lupa, Teka muna kapatid. Hindi ba kasama yung literal na bagay, na mga bagay dyan? Kasi sabi mo, spiritual yan. anong klaseng bagay yung lupa? Na literal? Ikaw bahala kung ano. O ikaw bahala kung anong interpretasyon mo dyan. Kasi sinabi lahat ng mga bagay. Pag sinabi lahat ng mga bagay, kasama lupa dyan. Okay. Kasi itong sagot ko sa iyo, Brad. Kasi kung sasabihin mong pati ang bagong lupa na literal ay maging bago, di ba? Walang Yung, bagong, hindi. Walang bagong lupa. Walang bagong lupa akong sinasabi. Ang tinatanong ko sa iyo, kasi sabi mo kanina, yung gagawing bago dyan, hindi literal na mga bagay, spiritual. Di ba oo, ganun? Tama ba yan? oo po. Oo, Kung tama. ang sinasabi dyan spiritual na mga bagay, yung babaguhin, yung bang literal na mga bagay, hindi ba yung babaguhin? Anong klaseng bagay nga? Ikaw bahala kung anong bagay yung gusto mo. Kasi wala rin naman sinasabing lupa dyan, wala rin naman sinasabing Kasi, literal dyan, wala rin sinasabing spiritual. um, Kasi ang sabi dyan, lahat ng mga bagay, di lahat ng bagay na maiisip mo. So, sabi mo kasi, yung mga bagay na binabanggit dyan, lahat ng mga bagay na binabanggit dyan, spiritual. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung bang literal, hindi ba kasama dyan na babaguhin? pwede rin maging bago. Di ba may babaguhin palang literal? Oo. Kasama ba doon ang lupa? Sige. Sabihin na natin na pwede. Pwede baguhin yung literal na lupa. Pero ito yung sagot ko dyan, Brad. Kasi yung literal na lupa, hindi naman yung kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ng Diyos tayo kasi tao. Kaya yung lupa na literal, hindi naman yan pwede pupunta ng langit, kundi tayo naman eh. Yun. Kaya ang importante tayo, yung literal ang tao. yung literal na lupa pala, hindi kailangan ng Diyos. Tama? Sabi mo yun eh. Oo, kasi kailangan talaga ng tao. Tayong kailangan. Kaya nga ginawa si Adan eh. Kung hindi kailangan ng Diyos yung literal na lupa, itong lupa na to, yung earth. Kung hindi niya kailangan to, saan to mapupunta? Mananatili ba to magpakailanman o mawawala? O babaguhin? Hindi babaguhin yung mundo, Brad, kundi tao. Hindi babaguhin yung mundo, kundi yung tao. Kung hindi babaguhin yung mundo, saan mapupunta yung mundo pag nawala na yung mga tao? Walang silbi yung mundo kung walang tao. Kaya nga ginawa si Adan eh. Walang silbi yung mundo kung walang tao. Teka muna. Oo, tama. Yung Mars nga may silbi, tsaka yung Venus eh. Walang tao ron eh. Mundo rin naman yun. Anong purpose mo dyan sa Mars? Yan ba yung gusto ng Diyos? Alam mo, ganito yan. Nang maglikha ang Diyos ng bagay, may purpose yun. Kasi ang Diyos, sinasabi ng Biblia, He is a God of reason. Hindi siya lilikha ng walang purpose. At isa sa purpose ng Mars at Venus ay yung tinatawag nating gravitational pull. Pag yan, nawala, yung dalawang yan, hihigupin tayo ng araw o itatapon tayo palayo sa araw. Kaya, yung mundo na yan,
Yung mga planeta na yan, kahit yan walang tao, may silbi yan, Brad. Kaya nandyan yan. Kasi ang Diyos, hindi illogical, hindi gagawa ang Diyos ng bagay na walang dahilan. Tandaan mo yan. Ngayon, Sige. ang tanong ko sa iyo, ito bang mundong ito? Sabi mo, hindi babaguhin, hindi kailangan ng Diyos. Tapos sabi mo, walang silbi kung walang tao. Kaya ang tanong ko sa iyo, bakit sinasabi sa Pedro, iniingatang talaga sa apoy sa araw ng Panginoon? At bakit sinasabi sa Apokalipsis na ang mundo mawawala, tatakas? Anong nyo dun? Anong paliwanag nyo dun? Hindi nga yan literal na mundo, Brad. Kung iisipin mo lang kasi di ko alam kung paano i-explain sa'yo kasi ilang beses ko na i-explain kay Brad Isel, kay Brother Milo, hindi pa rin nakakaintindi pa rin eh. Kapatid na Argel, yung spiritual ba ay Ayun. things? May nagtanong lang, kapatid na Romel, gusto ko lang tanungin, sabi ni kapatid na stop, look, and listen, sabi niya, ang spiritual ba ay things? Ang tayo ba ay things? Tinatanong niya kung tayo ay mga bagay. Alam nyo kasi, dalawa ang kahulugan ng bagay. Ang bagay, things at object. Baka nalilito lang kayo. May bagay na spiritual, may mga bagay na literal. Yung bagay na literal, yun ang tinatawag na object. Tangible, nahahawakan, yun yung mga bagay. Pero pag sinabing things, everything, kasama na lahat doon. Oo. So, ang tanong Diba? ko kay kapatid, tama yon. Ang tanong ko kay kapatid na Argel, yung sinasabi dito sa Apokalipsis, Kapitulo 21, verse 5, yung spiritual ba, babaguhin? Oo, babaguhin. Babaguhin yung spiritual? Oo. Bakit kailangan baguhin? Yung mga spiritual, tulad yung nasa langit na, babaguhin ba yon? Hindi na yung pwede babaguhin. Ang topic natin ay dito sa mundo. Ito sa lupa. So Kasi, ang sinasabi sa Revelation chapter 21, yung mga bagay lang na nasa mundo, hindi yung nasa langit. oo. So kung sinabi diyan na lahat ay ginawa kong bago, kung Oo. dito sa lupa yan, hindi sa langit, lahat ba na nandito sa lupa ay ginawang bago o meron lang yung ginawang bago? Gagawin bago nga. Tayo. Lahat kapatid, pati tao, Tayo nga, pati lupa, pati langit, lahat na nandito sa mundo? Oo, tayo. At saka yung salita, yun yung bago. Hindi, pakinggan mo kasi Hindi naman muna kasi yung iisipin mo, hindi naman Sandali, masisira sandali. yung langit eh. Ano ibig mong sabihin masisira yung langit? Sandali. So, Sandali, ang ibig mong sabihin, sandali. literal na langit ay mawawala, masisira? Sandali, Sa 12 nga. pakinggan mo Teka muna ha. Sa 12 nga ng Hebreo, nakalagay, aalisin yung langit, yung niyanig. Hindi nga literal yan eh. Hindi, Ay, ano sandali, yun? kapatid Marjal, makinig ka muna. Ang sinabi dito sa Revelation chapter 5 verse 21, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kung yan ay sinasabi niya dito sa lupa, kapatid na Argel, kasama ba dyan ang lupa na inaapakan natin o mga tao lang? Siyempre, pati rin yung lupa, ano pala yung purpose ng lupa? Kung Ang tinatanong ko lang kung babaguhin ba? Pati mga hayop, babaguhin? Pati hayop? O kasi sabi diyan, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sige nga, i-explain mo nga yan kung ano yung mga binago diyan na lahat ng mga bagay. Yun nga, yung tayo. At saka yung salita. Anong salita na ibig mong sabihin? Yung sumusunod sa kanya, yun yung bagong utos. Yung totoong langit. Kasi
O, sige, ulitin ko na naman ito ha. Kasi yung mga turo ng mga relihiyon, yun yung mawawala. Mawawala yun, yung mga turo ng mga relihiyon kasi walang kaligtasan yun eh. So yun lang Kaya- ang babaguhin. Yes, ang babaguhin ay yung salita. Kung sumusunod ka na sa salita ng Diyos, panglangit na yun. Tsaka yung lupa ay tayo, tao yun, na sumusunod sa salita ng totoo. So yun lang yung babaguhin. Oo. Hindi kasali yung literal na lupa. Kasama din ito kasi sabi nga ni Jesucristo the kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. Yun yung pangako ng Kristo, tapos sasabihin nyo, mawawala, tapos babaguhin na naman, literal. Nauunawaan Alam mo kasi, kaya... Romel? Tapos, Hindi, alam mo kasi tapos- kaya magulo. Ganito kasi yan eh. Kapag nakabasa sila ng lupa at kokontra dun sa paniniwala nila, i-interpretan nila tao yun. Ganun sila. Pag nakabasa naman sila ng langit at kokontra sa paniniwala nila, i-interpretan nila na hindi Yan nga. literal yun. Ganun yun. Ganun yun. Kaya nga, Pero, kapatid alam mo, Romel, yung langit at lupa, lilipas yan. kaya nga Lilipas sa langit at lupa. ang tinatanong ko kay Argel, kung alam ko yung sinasabi niya na tayo yung ini-interpret nila na lupa, pero ang tinatanong ko yung literal na lupa kung babaguhin ba o hindi. Hindi ko tinatanong yung tayo ay lupa. Naunawaan ko na yon. Pero ang tinatanong kong direkta na gusto kong sagutin ni Argel ay ito bang lupa na inaapakan natin na literal, pati yung tung langit na nakikita natin, pati yung mga kahoy, lahat-lahat, hindi ba yan babaguhin? Yun ang tanong ko eh. Pero malayo kasi yung sinasagot hindi ko makuha yung kanyang sagot. Madali lang naman sagutin, napakalinaw naman yung tinatanong ko eh. Kung itong literal na lupa na inaapakan natin, ito ba ay kasamang babaguhin ng Diyos o hindi? Dali lang naman. yan. Kasama yan. O di naniniwala ka din na mawawala din itong lupa? Babaguhin? Ay, hindi. Hindi, mali yan. Maling interpretation yan. Sige. Ang sabi sa Revelation na babalik si Satanas at saka magdaya ulit, o kailan mangyari yung sinasabi nyo na literal na yung magugunaw at saka babalik ng bago? Alam mo, pagkatapos ng 1,000 taon kakalagan si Satanas. May mundo pa noon. May mga tao pa noon. Tapos aakyat sila sa kalaparan ng lupa. Kalagay sa talata. 'Yon. Pero, yun yung tinatawag na Armageddon. Yun yung laban ng mabuti at masama. Marami siyang mako-convert na masama. Lalabanan nila yung mabuti. Sa pangunguna ni Arkanghel Miguel, tatalunin sila. Pag natalo na sila, ibubulid na sila sa dagat-dagatang apoy. Yun na yung ikalawang kamatayan. Pagka naibulid na sila doon, tatanggalin na yung mundo. Susunugin na yon, yung sinasabi ni Pedro, na ang mundo iniingatan talaga sa apoy upang ilaan sa araw ng paghuhukom. Sa paghuhukom mangyayari yon. Kapag nasunog na ang mundo, nawala na ang mundong ito, kasi kailangan mawala yung mundo eh. Kasi yung mga tao ngayon na iniinterpretan mong lupa, yun ngayon nangaharap sa hukuman. Pagbubukod-bukurin ngayon yun. Yung sinasabi sa Mateo 25, sa tupa, sa kambing. Yung mga tupa, yun yung ililigtas ni Kristo. Narito, manahin ninyo ang kaharian na ipinangako sa inyo, buhat ng itatagas ng libutan. Yun namang mga tao na masasama, yung mga lumaban, yun, ibubulid sa impyerno kasama ni Satanas. Doon na magwawakas. Kaya, ang paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, mawawala ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Kristo, ang langit, literal yun, langit at lupa, lilipas. Ang salita ng Diyos, yun lang ang hindi lilipas. Okay, yun. Kaya yung lupa na sinasabi mo, huwag mong i-interpret na makabasa ka ng lupa, tao. Hindi lahat ng lupa na binabanggit sa Biblia, tao. May lupang literal na binabanggit. Isa doon, yung susunugin. Susunugin ang mundong ito. Nilaan nga ito sa apoy.
Sabi mo, hindi magwawakas. Lahat ng Sige. niyanig, tandaan mo, pati langit yayanigin. Pero, Okay. pinapaalala ko lang sa'yo, ang langit na ginawa ng Diyos, tatlo yan. Sige. Alam ko Tatlo yan, ang alam ko yan. langit. Sige. Kaya hindi Sige, lahat ng langit, mawawala. Okay. Okay, sige. Ito ang tanong ko sa iyo, Brad. Kasi sabi mo kanina, ibabalik si Satanas sa ano, 'di ba, doon sa ilalim ng apoy. Doon ba yung Hindi siya babalik. Wala akong sinabing babalik. Pagkatapos sige, ng 1,000 doon taon, itapon, 'di ba? kakalagan siya. Ikalagan doon sa Hindi siya. Kakalagan si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. sige. Ngayon, Okay. nakakulong kasi siya sa kalaliman. Okay. Sa kalaliman. Ngayon, Oo. pag kinalagan siya, aakyat siya mula sa kalaliman. Saan siya aakyat? Sa kalaparan ng lupa. Basahin mo yun nandun sa Apokalipsis. Oo. Sige. Sige. Brad, sige. So, At kung itatapon maganap siya. na ang 1,000 taon, hindi siya itatapon. Tapos na yung pagtatapon sa kanya. At kung Hindi. maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bilangguan. At Oo. lalabas upang dumaya sa mga bansa. Saang bansa ito? Saang mundo ito? Dito yun sa Earth. Wala naman siyang madadaya sa Mars, sa Jupiter. Dito yun. Kaya nga. Dito yun sa mundong ito. At sa 4 na sulok ng lupa, ano lupa? Ito, Earth. Hindi tao yun. May 4 na sulok eh. May 4 na sulok ba ang tao? Sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng mga buhangin sa dagat. At, ito na, inaipon na niya yung mga kakampi niya. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Hindi tao yan. Ito yan. Literal na lupa yan. Nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. Kasi may kampamento pa rito ang mga banal kasi naghahari pa nga sila eh. Nag-aari sila sa lupa. Tanda mo, nandito pa yung mga banal sa lupa. Yung mga inagaw ni Kristo, yung mga ni-rapture, naghahari dito sa lupa yon. Pagkatapos ng 1,000 taong paghahari, kakalagan si Satanas. Pagkakalag kay Satanas, pupunta ngayon siya dito. Nandito pa yung kampamento ng mga banal. Kumbaga, maghihiganti siya. Ang sabi sa 20 at 9 ng Revelation, at nagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At bumaba ang apoy mula sa langit. Di ibig sabihin, itong lupa na ito, may langit na tinutukoy mula doon sa langit. Bababa yung apoy doon sa lupa. Tapos, susupukin sila. Yun. Yung sinasabi ni Pedro na ang mundo, itinalaga sa apoy upang ilaan sa araw ng paghukom. Bakit? Kasi babalik si Satanas dito eh. Pagkatapos ng igapos, babalik dito yun. Mandadaya yun. At pagpunta nila rito, kukubkubin nila yung bayang banal. Pero yung bayang banal na yun, tatanggalin na yun ng Diyos bago nila maano yun. Yun nga yung malaking kapighatian eh. Tatanggalin na ng Diyos yun. Yung bayang banal, tsaka yung bayang iniibig. Kukunin na yun ng Diyos. At pagkuha ng Diyos sa lupa, ng mga bayang banal, yung mga iniibig niya, yung mga hirang niya, pagkuha ng Diyos doon, ang matitira dito sa lupa si Satanas. Ang sabi, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang sunog na ngayon, sunog na ang mundo. Sunog na ang mundo. Brad. Ngayon, sabi sa Jesus, at ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan di naman ng hayop pula ang propeta. At sila kinahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ngayon, pag wala na yun, pag naibulid na si Satanas, saka yung masasama sa impyerno, lilitaw ngayon yung luklukang maputi. Nakita ko siyang luklukang maputi, nakalukluk doon sa kanyang harapan. Ang lupa at ang langit tumakas. Wala na yung langit at lupa. At walang masumpong ang kalalagyan nila.
nakita ko ang mga patay. Ito na ngayon yung mga patay. Ito na yung mga patay na namatay simula nung maglikha ng Diyos ng tao. Ito na ngayon, malalaki, maliliit. Tatayo ngayon sa luklukan yan. At nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay, ibinigay ng kamatayan, yung patay na nakasa kanila, para hatulan ng Diyos yun. Tapos, ang sino mang hindi masuntungan sa aklat ng buhay, binulid sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong maliligtas, dinala ni Kristo sa langit. Yung mga taong masasama, binulid sa impyerno. Yan yung mangyayari sa Judgment Day. At tama ka, hindi na kailangan ng mundo doon. Dahil kaya nga susunugin na yun. Wala na yun. So, okay, ano okay. tanong mo? Okay. So, kailan po mangyari yun? Yung sinasabi nyo na literal na mawawala ang mundo. Pagkatapos na maibulid na si Satanas sa impyerno. Sunog na ang mundo nun. Like, habang buhay na siya doon? Kasi sabi, di ba, babalik pa? Oo, eternal. Nung babalik, hindi na siya makakabalik. Wala kang mababasa pag binulid niya sa dagat-dagatang apoy, babalik pa siya. Nakabalik siya, igapos siya 1,000 taon, maghahari si Kristo 1,000 taon, igagapos si Satanas, hindi nakagapos. Pagkatapos ng 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Doon siya babalik sa lupa. After nun, susunugin. Mag-Armageddon. Pero, matatalo sila, susupukin sila ng apoy. Kasama na ang mundo doon. Pero, bago mangyari yun, yung mga patay muna, yung mga namatay, kukunin muna ng Diyos para hatulan. Kaya si Satanas, yung mga bulaang propeta, sila yung nauna sa impyerno. Tapos yung mga tao na hindi maliligtas, wala yung pangalan nila sa aklat ng buhay, ibubulid naman sa impyerno. Kung sa aklat ng buhay, dadali naman yun sa langit. Yung nasa 25 ng Mateo. Okay. So, pagkatapos ni Satanas ito sa lupa, tapos matatalo sila, yun na yung last niya. Oo, yun na yun. Alam mo kapatid, kaya ka nalilito. Ganito eh. Kasi mayroong naitanim sa isip mo na may lupang literal, may lupang hindi literal. Na yung lupang literal ito, tapos yung lupang hindi literal, tao. Na kapag nakabasa ka sa Biblia, lupa, niyanig, aalisin, ay tao ito. Ganun kasi kayo eh. Ano ba yung mag-interpret na Biblia eh? Okay. Sige. Hindi lahat ng lupa, tao. Kaya nga, Hindi lahat ng lupa, tao. Kagaya ng 3:16. Kagaya ng 3:16 ng Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung tao yun. Bakit? Diyos mismo, si Kristo mismo may sabit mga apostol, huwag kayong magsiibig sa sanlibutan sapagkat yun ay lumilipas. Tapos mababasa mo sa 3:16 ng Juan, gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung binabangkit na sanlibutan na huwag iibigin ng mga apostol, literal yun. Yung 3:16, yun yung mga tao. Ganun dapat pag-interpret sa Biblia. Hindi yung nakabasa ka ng sanlibutan, lupa, tao agad. Hindi ganun. Okay, sige. So wala na si Satanas, nandun na sa impyerno habang buhay, tapos doon na magsimula yung bagong langit tsaka bagong lupa. Yan ba yan? Yes, correct. Tapos anong mangyari yan sa anong mangyari diyan sa pagka may bagong langit tsaka bagong lupa? Eto, babasahin natin ha. Hindi, anong mangyari? Anong susunod? Wait lang. Eto ha. Kung magkagayon tayo ng mabubuhay na nangatitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Pagkatapos ng Judgment Day, sa Panginoon tayo. Kung maliligtas ka, sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung sinasabi ni Kristo sa Juan 14, basahin natin. Sa Juan 14:1.
14:1 hanggang 2. Huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama. Ito na yung langit. Ito yung ikatlong langit. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Susunod, ito na yon. At kung ako'y pumaroon ay maipaganda ko kayo kalalagyan, muling paririto ako at ako'y tatanggapin sa inyong sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Si Kristo nasa kanan ng Diyos. Nandun din yung mga maliligtas. Kung nasaan si Kristo, nandun yun. Nasa paraiso yun, kapatid. Magpakailanman yun. Yun na yung buhay na walang hanggang sinasabi na ipinangako sa atin. Okay. Wala, wala naman akong problema dyan. So, ang tanong ko lang po kanina, ano mangyari ngayon na yung sinasabi niyo na literal na bagong langit at bagong lupa? Anong mangyari yan sa susunod? Yun na nga yun. Alam mo, yung bagong langit at bagong lupa, nasa Hebreo. Tingnan mo ha. Sa Hebreo 11 kasi. Kahit Ito yun. Ito yung mangyayari. Kahit Eh di, mo lang, sa okay lang Panginoon naman. nga tayo magpakailan-kailanman. Sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Kapag naligtas tayo, mapupunta tayo sa langit. Walang hanggang buhay yun nandun. Kasi nung umpisa, alam mo kasi, ganito yan. Nung umpisa, Diyos lang. Diyos lang nung Hindi. umpisa. Tapos Hello, ngayon, Brad. pinanganak niya yung anak niya. Pinanganak niya yung anak niya. Ito nga, ini-explain ko nga sa'yo. Pinanganak niya yung anak niya. So, dalawa sila. Dalawa pa lang sila nung umpisa. Lumikha ngayon sila ng tao. Tao ngayon, nagkaroon ng history of humanity. Pag naligtas ka ngayon, hindi na lang sila dalawa sa paraiso. Kasama na rin nila ang tao. Mabubuhay magpakailan-kailanman. Yun na yun. Lahat Okay, ng so- mga bagay lilipas. Yung mga taong maliligtas, yun, nandun na sa langit. Kasama ng Diyos yun. At ng Kristo. 24 na matatanda. Nandun lahat yun sa Apokalipsis. Okay. Okay, sige. So, yung sinabi mo kasi kanina ay sa langit. So, ano mangyayari dito sa lupa ngayon, dito sa mundo? Wala na yung lupa nga. Eh, di mo narinig, binasa ko kanina? Hindi kaya Hindi, nakikinig eh. kasi akala ko babaguhin ang langit at bagong lupa, literal, di ba? Yung sabi niyo, di ba? Hindi babaguhin. Lumilikha ako ng bago. Hindi sinabing babaguhin ito. Hindi ito Sinabi na nga, babaguhin. itanongin mo kay Mawawala Brad ito. Itzel, oh. Sinasabi niya yan. Mawawala ito. Kaya, Hindi nga, okay. ikaw nga ang tinatanong kanina eh, babaguhin ba to? Tanong yun, hindi yung sinabing babaguhin ito. Tanong yung kanina. Hindi. Hindi babaguhin ito, Brad. Hindi tanong yun, hindi ito babaguhin lupang ito. Lilipas ito. Lilipas yung lupang ito. May lupang lilipas ito yun. May langit din na lilipas. Yan yun. Yung sinasabi ni Mateo. Tingnan mo Brad ha. Itzel, Sa Mateo. anong masasabi mo, Brad Itzel? Kasi sabi ni Brother Romel, wala lang ng lupa. Kasi alam ko itong Wala ko sabihin ni sinabing walang lupa. Alam mo, ganito kapatid, ganito ha. Nalilito ka kasi. Alam mo, Hindi, nalilito ka ang tanong ko, ganito yan. ano mangyari sa Ganito lupa? yan. Sabi mo, walang lupa. Ano ba talaga? Anong walang lupa? Wala akong sinabing walang lupa. May lupa. Lilikha nga ng bago eh. Paano mawawalan ng lupa? Di ba kababasa lang sa'yo kanina, narito, kumagawa ako ng isang bagong langit at bagong lupa. Eh kung babaguhin pala yung lupang ito, ba't ba siya gagawa ng lupa ang bago? Hindi babaguhin yung lupang ito, susunugin to, mawawala to. Ngayon, yung maliligtas sa langit at sa langit may lupa. Tanda mo yan kapatid. Sa langit may lupa. Pero hindi kagaya ng lupang literal. Yun yung spiritual na lupa dahil lahat sa langit spiritual. Babasahin ko sa'yo sa Hebreo. Diyan mo na sa 2 Peter, pakibasa daw yan. Ikaw muna. 3:13 Babasahin yan. ko sa'yo sa Hebreo. Ayan, ito, Babasahin ko sa'yo sa 3:13. Hebreo. Basahin mo muna yan. Babasahin ko 2 sa'yo sa Peter. Hebreo. Alin 2 Peter? Ayan, yung Anong verse? 2 Pedro 3:13. 13. Ayun na yan kanina, na ano ni Brad Diesel, nawala yan. Ngunit ayon sa kaniyang pangako, alam mo ito, pangako ito, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ito na nga yung
Ito na nga yung sa langit. Ito nga kanina ko pa sinasabi sa'yo. Sa langit, may lupa. Bago yun. Bakit bago? May luma eh. Hindi mo naman po pwedeng sabihin bago ang isang bagay kung walang luma. Diba? Kaya So, may bagong tipan kasi may lumang Oo. tipan. Ito, bagong langit, bagong lupa. Ngayon, yung lumang langit at lumang lupa, wala na yun. Umakas na nga yun eh. Nandun sa sa 20 ng Apokalipsis. Okay, sige Brad. Kasi sabi mo sa langit, 'di ba? Nandun yung lupa, 'di ba? Ano sa langit may lupa, hindi sa langit Oo, nandun kaya ang nga. lupa. Sa langit may Okay. lupa. Kanina ko pa nga babasahin ito. Babasahin sa Okay. Hebreo. Sige, wait lang. Hebreo. Pwede mag-ano muna kasi para maano naman yung tanong ko. Okay, sige. Kasi Sabi mo iniiba mo eh. kanina, Wala naman ako sinabing yung lupa nasa langit. Wala nun. Ang sabi ko, sa langit may lupa. ganun din. Sa Okay, langit sige. may lupa. Okay, Magkaiba sige. yun, hindi yung ganon. Magkaiba yun. Okay. Pag sinabi Okay, mo sige. yung lupa, Okay na. nasa langit, may binabanggit kang lupa na nasa langit. Pero kung sinasabi ko, langit, yung lupa, yung langit, may lupa dun. Okay. Sige daw. Okay na, Brad. Okay. Itong tanong ko ngayon. So wala nang sanlibutan? Wala nang earth? Wala na. So paano mo to Itong earth na to. paano mo i-kontra yung sinabi ni Kristo na thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven? Paano mo i-kontra yun? Saan mababasa? Sige, sabihin mo talata. Alam mo yun, yung sabi Mateo. yun yung sa Mateo. Sige, Dumating nawa ang iyong kaharian. Alam mo ba Pag-isip, kung ano yung kaharian ng Diyos? Alam mo ba kung anong kaharian yung dadating? Oo. Alam mo? Anong kaharian yung dadating na yun? Yung kingdom dito sa lupa. Dadating sa lupa yung kingdom. Kakasya. Oo. Anong kingdom yun? Anong kingdom nga yun? Kingdom, king, ikaw maghari. Dominion, ikaw mag-ari sa ginawa ng Diyos. Sa 6. Basahin natin sa 6. Kaya nga king, Kung ano yung kingdom, kaharian. king's dominion. Yan. Basahin natin yung kaharian ha. Ito, yun ang sabi mo. Sa 6, dumating nawa ang kaharian mo. Yung ba yung sinasabi mo? Parang Yung nasa yan. 6 ng Oo. yung nasa ama namin. Yan. Magsipanalangin nga kayo ng ganito. Yung ba yun? Oo, yan. Sige, babasahin ko ha. Oo. Magsidalangin nga kayo. Sa 6:9 ng Mateo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Dumating nawa ang kaharian mo. Pero mo sinabing dumating ang kaharian mo sa lupa? Ang kaharian mo nga dito sa lupa. Kung ganun Wala din sa naman langit, sinasabi sa lupa eh. ito, kung ganun din sa langit, ganun din sa lupa, dito, sa ating earth. Yung kalooban, kung paanong gawin ng yung kalooban, kung paanong ginagawa yung kalooban ng Diyos sa langit, gagawin yung kalooban sa lupa. Hindi yung kaharian ang bababa sa lupa. Wala namang binabanggit doon na dumating nawa ang kaharian mo sa lupa. Kaya nga Sinabi, sinabi, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin ng yung kalooban sa langit, yung paano sa langit, gayon sa lupa. Yung kalooban na binabanggit doon na gagawin, kung paano ginagawa yung kalooban ng Diyos sa langit, ginagawa yun sa lupa. Kasi pag nagawa mo yung kalooban ng Diyos sa lupa, para na rin dumating yung kaharian ng Diyos sa lupa. Ganun na ibig sabihin, pero hindi ibig sabihin, dumating ang kaharian mo sa lupa. Wala naman lupa nakalagay doon. kaya Alam mo nga, kapatid, yung kaharian ng Diyos hindi kakasa sa lupa. Dumating ang kaharian, meron ba nakalagay dyan sa lupa? Basahin mo, 6:9. 6:9 ng Mateo. Sige, basahin mo. 6:9 daw. Basahin mo, sige. 6:9. Sige, basahin mo. Hindi ko makita. Wala akong ano rito. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo.
dumating nawa ang kaharian mo. Pero sa lupa. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano daw yung malinaw. gagawin ng kung ano daw yung gagawin ng kalooban? Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Meron ba sinabing dumating nawa ang kaharian mo sa lupa? Wala naman sinabi diyan dumating ang kaharian mo sa lupa. Ang sinasabi diyan na gagawin sa lupa, kalooban. Kung paano yung kalooban ng Diyos ginagawa sa langit, gawin din sa lupa. Hindi yung kaharian ibababa ng Diyos, dadalhin dito sa lupa. Dahil alam mo, yung kaharian ng Diyos, hindi kakasya sa lupa yun. Ano ka? Bakit mo masabi hindi magkasya sa lupa? Huwag mo nga kontra yung salita dyan. Tingnan mo, Hoy, dumating na. ikaw nga nagdadagdag. Ikaw nga. Sige. Basahin mo. May mababasa ka ba dyan? Dumating ang kaharian mo sa lupa. Sige. Kung sa English pa yan, kingdom. Sige. Hindi mo alam kasi yung ibig sabihin ng kingdom eh. Hindi nga, basahin mo, dumating sa lupa, basahin mo. Oo, kung ganun din sa langit, Englishin mo, sige. lupa. Ang alin? Diyan, sa verse 10. Ano nga yung kung ano sa langit, ganun din sa lupa? Ang alin, ano yun? Thy will be done on earth. Thy will be done on earth. Ano yun? Kaharian ba yun? Oo. Di ba kalooban yun? Ano ka? Basahin mo kasi ikaw na magbasa. Basahin mo. Sige, basahin mo. Sa Isjis, kaharian ba yon? Oo. Di ba kalooban yon? Ano ka? Basahin mo kasi ikaw na magbasa. Basahin mo. Sige, basahin mo. Sa Isjis, basahin mo, Mateo. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so on earth. Ano mo dyan? Ibig mo sabihin dyan? Ikaw ang may ibig sabihin. Wala akong ibig sabihin dyan. Kung ano yung salita ng Diyos, wag mong i-interpreta ng sarili mong interpretasyon. Babasahin ko sa Isjis ng Mateo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ano man nakalagay sa lupa? Alam mo ba, ito ang tanong ko sa iyo, Brad. Alam mo ba ibig sabihin ng kingdom? Hindi. Hindi natin pinag-uusapan yung ibig sabihin ng kingdom. Hindi. Pinag-uusapan natin dito yung sinabi mo. Dumating ang kaharian mo sa lupa. May nakalagay ba dumating sa lupa? Sa Isjis ng Mateo. Yan nga ang mangyari. Kung may gumawa na sa kalooban niya, yan na yung kaharian niya dito sa lupa. Kung may gumagawa ng kalooban. So hindi yun yung kaharian na may luklukan ng Diyos. Kaya nga the kingdom Kaya nga dito nga mangyari sa lupa eh. Ngayon, dumating yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nasaan na ngayon yung kaharian ng Diyos? Ano pala ang purpose yung unang storya na gumawa ang Diyos ng tao mawawala yung salibutan. Anong klaseng yan, interpretation? Hindi ko interpretasyon. Nasa Biblia yun. Alam ko, pero kasi sa interpretation mo yan eh. Alam mo naman pala eh. Hindi ko interpretasyon yun. Babasahin ko sa'yo. Lilipas yan. Babasahin ko sa'yo. Sa Mateo din, ayan 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Lilipas lahat yan. Babasahin ko sa'yo sa Pedro. Si Pedro nga ba may sabi nun? Hindi ako sigurado eh. Iniingatang talaga sa apoy, sabi. Okay, ito na lang tanong ko sa iyo, Brad. So, ang paniwala mo, mawawala yung salibutan. Wala na talaga abang buhay. Ganun ba? Wala na. Pag tinanggal ng Diyos ang sanlibutan, wala na. Itong mundo. Okay. Itong mundo Kasi alam mo, ikaw pag sinabing sanlibutan sasabihin mo, tao, mawala yung tao. Okay na, Brad. Okay, ang sinasabi kong sanlibutan, literal na sanlibutan, itong mundo. Itong mawawala, pati nga langit, mawawala sige na, kasi wala tayong katapusan ito eh. Okay, ito ang tanong ko kay Brad. Wala talagang katapusan kasi makulit ka.
Ay, hindi naman ay, Nababasa naman sa hindi naman Biblia. ako si, Sabi mo nga kanina, dumating na ba ang iyong kaharian dito sa lupa? May dinagdag ka sa lupa, wala naman nakalagay sa 6 ng Mateo, lupa. Kalooban yung gagawin ng Diyos. Pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos sa langit, at yung kalooban ng Diyos, pag ginawa mo sa langit, ginagawa sa langit, pag ginawa mo dito sa lupa, para na rin dumating yung kaharian ng Diyos sa langit. Kasi alam mo, yung kaharian ng Diyos, hindi, yung baliktad ka. binabanggit doon na kaharian, anong baliktad? Hindi. Kung ganun din sa langit, Kasi ganun ganito din sa yun. lupa. Oo nga. Huwag mo ibaliktad. Kung yung kalooban ng Diyos na ginagawa sa langit, gagawin mo sa lupa, yun yung ibig sabihin na darating yung kaharian ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ang naghahari sa iyo. Kaya nga sabi ni Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay idadagdag sa inyo. Ibig sabihin, makikita yun dito. Hindi nyo ipapaano kung di makikita. Hindi yung literal na kaharian ng Diyos, dadalhin dito, dadalhin sa Davao. Hindi yun. Hindi naman squatter ang Diyos para maglipat-lipat ng kanyang kaharian. Sige, Brad. Okay Hindi na, okay ganun. na ako. Okay, sige. So, ano pala ang purpose ng Diyos na bakit ginawa ang tao dito sa salibutan? Mawawala din naman. Ito ang purpose ng Diyos kung bakit niya ginawa ang tao. Oo. Filipos, tapos ng ibi. Sabihin ko sa'yo, ha? Filipos. Kasi, alam ko, may tanong sana ako kay Brad Isel eh. Okay lang sa'yo, Brad? Dos Gis. Epeso 2 Gis. Ito ang ano. Epeso, sorry. Epeso 2 Gis. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ang tao, sapagkat tayo kanyang ginagawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ngayon, pag gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, dadaling ka sa langit. Kapag nasa langit ka na, ito ng mundo na tinirhan mo, mawawala na to. Tatanggalin na to ng Diyos. Kasi, yun namang masama, dadalhin mo sa impyerno. Ang purpose niya, kaya nga ginawa ang mundo, paglalagyan ng taong gagawa ng mabuti. Yun. Okay, sige, okay na siguro yan. Salamat. Pwede pa singit? Sige, si Brad Milo. Pwede pa singit. So, nung sinasabi mong Argel na okay na yan. Okay na yan na tama ba si kapatid na Romel at Malika o the other way around? Hindi mo pwedeng sabihin okay na. Dapat tapusin mo. Naniniwala ka ba o hindi? Kasi dito sa sinabi niya na verse 10 na kung may gumagawa daw ng